nagkakala sa paanyayang ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Halina't pumasok sa bahay ni Yahweh. Taglay ang dalangin at galak sa puso. Ako'y nagkakala sa paanyayang ganito. Sa bahay ni Yahweh ay pumasok tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, minsan nananatili tayong nasasaktan, nagagalit. Dahil ang ibang tao, hindi nila pinahalagahan o iningatan yung bagay na mahalaga sa atin. Niisip kasi natin, pag naging mabuti tayo sa kanila, magiging mabuti din sila sa atin. Kailangan nating ingatan ang ating sarili. Kasi hindi naman natin ka-level, kaisip, lahat ng tao. Magkakaiba tayo. Pero kahit na nasaktan nila tayo, kahit na sinira nila ang ating tuwa at kapayapaan, manatili pa rin tayong mabuti sa iba. Dahil ang kabutihang pinapakita mo ay babalik din sa'yo. Siksik, liglig, at umaapaw. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan tayo naghiganti dahil may nakasakit sa atin, dahil niloko tayo, dahil iniwan tayo. Hingin natin sa Diyos, alisin ang pait sa ating mga puso para manatili lang ang tuwa, ang kapayapaan. At para tayo po ay makitang karapat-dapat na makatanggap sa mga banal na misteryo, tayo magpakumbaba. Hiningin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nilubha kong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para sa aming mga nagawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinapatatag ng iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinapabayaang masadlak sa ligalig. Nilulug namin ito sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nagsugo si Haring Sennacherib ng Assyria kay Ezekias at ipinasabi ang ganito: Huwag mo nang dayain ng iyong sarili na ang Jerusalem ay maliligtas ng pananalig mo sa iyong Diyos. Hindi lingid sa iyo kung paano nilupig ng mga hari ng Assyria ang ibang lupain. Hindi ka rin makakaligtas sa akin. Binasa ni Ezekias ang sulat na ibinigay sa kanya ng mga sugo ni Sennacherib. Pagkatapos, pumasok siya sa templo, inilatag sa kanyang harapan ang sulat at nanalangin ng ganito: Panginoon, Diyos ng Israel, na nakaluklok sa trono sa itas ng kerubin,
Kayo lamang ang Diyos ng lahat ng kaharian sa ibabaw ng lupa. Kayo ang lumikha ng langit at ng lupa. Dinggin ninyo ako, Panginoon. Narinig ninyo ang pag-alipusta ni Sennacherib. Totoo nga, Panginoon, na marami ng nalupig na bansa ang mga hari ng Assyria. Nagawa nilang sunugin ang mga Diyos ng mga bansang yaon, sapagkat hindi naman talagang Diyos ang mga iyon, kundi mga kahoy at batong ginawang Diyos-Diyosan. Kaya nga, Panginoon, iligtas ninyo kami kay Sennacherib para malaman ng buong daigdig na kayo lamang ang tangi at iisang Diyos. Si Isaias ay nagpasugo kay Ezekias at ipinasabi ang ganito: Ipinasasabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel na narinig niya ang panalangin mo. Ito naman ang kanyang sinabi tungkol kay Sennacherib. Itinatakwil ka, laging hinahamak ng anak ng Siyon, dalagang marilag. Sa iyong likuran ay iiling-iling anak na babae nitong Jerusalem. May natirang magmumula sa Jerusalem, gayon din sa Siyon. Ito'y mangyayari dahil sa pagmamalasakit ng Panginoon. Ito naman ang sinasabi ng Panginoon tungkol sa hari ng Assyria. Hindi siya makakapasok sa lungsod na ito ni makatutudla kahit isang palaso. Hindi niya ito lulusubin ni papaligiran. Kung paano niya siya dumating, ganoon din siya aalis. Hindi niya masasakop ang lungsod na ito, pagkat ito'y ipagtatanggol ko alang-alang sa aking kapakanan at alang-alang kay David na aking lingkod. Nang gabing yaon, pinasok ng anghel ng Panginoon ang kampo ng mga taga-Assyria at napatay niya ang 125,000 kawal. Kaya nagmamadaling umuwi sa Ninive si Haring Sennacherib. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Dakila ang puon dapat papurihan. Sa lungsod ng Diyos, bundok niyang mahal. Ang bundok ng Siyon, tahanan ng Diyos, ay dakong mataas na nakalulugod. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bundok sa hilaga, nagalak ang dulot. Sa lahat ng bansa, nitong sansinukob. Sa piling ng Diyos, ligtas ang sinuman sa loob ng muog ng banal na bayan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa banal na lungsod ay aming namasid, ang kanyang ginawa na aming narinig. Ang Panginoong Diyos makapangyarihan, siyang mag-iingat sa lungsod na banal, iingatan niya magpakailanman. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Sa loob ng iyong templo, O Diyos, aming nagunita pag-ibig mong lubos. Ika'y pinupuri ng lahat saan man. Sa buong daigdig ang dakilay ikaw, at kung mamamahala ay makatarungan. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas.
Sinabi ni Jesucristo, "Ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko." Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga ito. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan. Ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakakasumpong niyon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Magandang Welcome araw. po sa ating banal na misa. Hindi ko po alam kung napansin nyo din ito. Kapag pumunta po kayo sa palengke at bumili po kayo ng bottled water, magkano po ang halaga nito? Minsan 10 piso lang, or minsan tumataas pa 15 pesos. Di po ba? Pero kapag pumunta po kayo sa mall, halimbawa, nandun kayo sa food court, ang parehong bottled water, binebenta na po ng 25 pesos hanggang 50 pesos. Di po ba? At kapag nasa airport ka na, yung parehong bottled water, umaabot na po ng 100 hanggang 150 pesos. Napansin niyo po, pareho lang ang laman. Pareho lang naman na tubig. Pareho lang ng laki at sukat. Pero bakit iba-iba ang halaga nito? Nagdidepende kung nasaan at kung sino ang nagtitinda. Di po ba? Ano pong ibig sabihin nito? Ito po ang tandaan niyo. Hindi magkakapareho ang tingin ng mga tao sa iyong halaga. Meron mga tao, mamahalin ka. Meron din mga tao, babaliwalain ka. Meron mga tao, pahahalagaan ka. Pero meron din mga tao, gagamitin ka. Meron mga tao, nakakakita ng iyong kabutihan. At meron mga tao, na palagi nilang nakikita sa iyo, ay ang iyong pagkukulang. Mga kapatid, kailangan po nating maunawaan ito. Hindi pantay-pantay ang tingin ng ibang tao sa atin. Amen? Huwag mong aasahan, nagagalangin ka, pahahalagan ka, at iingatan ka ng iba. Kaya nga po, dalawa ang paalaala at turo ng ating Panginoong Jesucristo sa atin. First, be careful where you give yourself. Bantayan mo kung saan mo binibigay ang iyong sarili. Dahil hindi naman lahat magpapahalaga sa'yo. Amen? Kaya nga, sabi ni Jesus sa atin, do not give what is holy to dogs, and do not throw your pearls to pigs. Mga kapatid, aminin po natin, merong mga tao na ugaling aso at baboy. Di po ba? Oo, loyal po na hayop ang aso. Pero kapag hindi disiplinadong aso, mabangis yan. Delikado yan. Amen? Merong mga tao na walang disiplina sa buhay nila. Kaya nga, magagalitin sila. At napaka-protective nila sa kanilang teritoryo. At meron din mga tao na ugaling baboy. Yung bang wala silang pakialam sa iba. Basta't nabubusog lang sila. Basta't nakikinabang lang sila. Di po ba? Kaya tandaan niyo po ito. Hindi naman lahat ay nararapat sa'yo. Not everybody deserves access to your life. Hindi naman po kabastusan yung hindi nagpapabastos
sa iba. Hindi po kasalanan yung hindi ka nagpapaabuso sa iba. Ang akala kasi natin kapag Kristiyano ka, kailangan pagbigyan mo ang lahat. Hindi po. Mali pong paniniwala yan. Tingnan niyo po ang ating Panginoong Hesukristo. Oo, mahal naman niya lahat ng tao. Pero hindi niya pinagkatiwala ang puso niya sa lahat. Kasi alam naman po at naiintindihan ni Jesus, hindi naman lahat naniniwala sa Kanya. Merong mga taong pinagaling ang ating Panginoong Hesukristo. Pero hindi naman niya pinili ang mga ito maging kayang apostol. Hindi po ba? Merong mga tao, pinakain niya, pero hindi naman niya sinama sa huling hapunan. Merong mga tao nakinig sa Kanya. Pero hindi naman niya binunyag lahat ng plano niya sa kanila. Ang tanong bakit? Dahil alam niya na hindi lahat handang tumanggap sa banal na bagay. Amen? Mga kapatid, tandaan niyo, ang pagmamahal ay libre, pero ang tiwala, pinaghihirapan. Don't forget that. Love is always free, and yet trust is always earned. Ang kabutihan ay para sa lahat. Pero ang pintuan sa iyong puso, hindi naman para sa lahat yan. Kaya ang ganda po ng kasabihan, tandaan niyo ito, be kind to everyone, but not everyone deserves a front row seat in your life. Mga kapatid, hindi naman po masamang gumawa ng boundaries o limitasyon sa ating buhay. Kahit naman po mabait kayo, di ba? Hindi nyo naman papapasukin lahat ng tao sa bahay nyo at pagkatapos pahihigain nyo doon sa inyong kama. Hindi kabaitan yan. Kaya kung meron pong isang tao, paulit-ulit na nangungutang sa'yo, pagkatapos hindi marunong magbayad, huwag mo siyang babastusin. Pero hindi ibig sabihin papautangin mo na lang siya forever and ever. Sa susunod na uutang yan, bigyan mo na lang. Pag marunong magbayad, pautangin mo. Di po ba? Kung merong tao na paulit-ulit kang niloloko, oo, patawarin mo siya kasi ang pagpapatawad para naman sa'yo yan eh. Hindi naman para sa kanya. Pag nagpapatawad ka, binibigyan mo ng kapayapaan ang iyong sarili. Pero hindi ibig sabihin, kinakalimutan mo na yung masamang ginawa niya. Pero kapag hindi pa siya natututo, pabalik-balik pa rin siya doon sa kanyang pagkakamali. Mag-ingat ka. Huwag mong pagkatiwalaan ang taong yan. Ang pagpapatawad, utos siyang ng Diyos. Amen? Pero ang pagiging mangmang, hindi po yan utos ng Panginoon. Amen? Ang utos nga ni Jesus sa atin, be wise. Do not become fools. At nagiging mangmang ka kapag alam mo na, lolokohin ka at pagkatapos pagkakatiwalaan mo ulit ang taong yan. Mga kapatid, hindi po masama na piliin mo kung saan mo binibigay at pagkakatiwala ang buhay mo. Dahil iisa lang naman po ang buhay natin eh. At napakahalaga ng buhay na ito. Maiksi lang po ang ating buhay at regalo ito sa Diyos. At kung talagang mahalaga ang iyong buhay, ang iyong oras, ang iyong lakas, huwag mong hahayaan na babuyin ito ng ibang tao. Amen? But secondly, Jesus reminds us we should be kind even if others are unkind to us. Matuto kang magpahalaga kahit na hindi ka pinapahalagahan. Kaya nga po, dinugtong ni Jesus ang turo na ito eh. Do to others what you would want them to do unto you. Gawin mo sa iba yung gusto mong gawin nila sa'yo. Hindi po mahirap ito. Di po ba? Alam natin ito, very basic ito. Pero bakit hindi natin madalas ginagawa? Kasi minsan o madalas, nasaktan na tayo ng ibang tao. Bakit ako magiging mabuti dyan? Binastos ako. Bakit ko siya mamahalin? Yang sakit-sakit ng ginawa niya sa akin. Kapatid, ang pagiging mabuti sa mga hindi naging mabuti sa iyo, yan ang hamon ng pagiging Kristiyano. Dito po nasusubok ang ating pananampalataya. My dear friends,
remember this. Do not let the darkness of others extinguish your light. Huwag mong hayaan yung kasamaan ng iba, yan yung magbago ng iyong kabutihan. Huwag mong hahayaan yung panloloko ng iba, gawin ka ding manloloko. Huwag mong hahayaan na yung galit ng iba, gawing mapait ang puso mo. Dahil kapag nangyari ang mga ito, kapag naging masama ka, magagalitin ka, kapag naging bitter ka, dalawa ang talo. Ikaw at ang iba. Amen? May kakilala po ako na mag-asawa. Ito pong misis, nalaman po niya yung mister niya. Nagkaroon ng iba, nagkaroon pa ng anak. Hindi po sinabi ng lalaki sa misis niya, natuklasan po nitong babae. At talagang napakasakit po para sa babae. Nung una, talagang hate na hate po niya yung asawa niya, kinamumuhian niya, gabi-gabi, umiiyak. Gusto na po makipaghiwalay. Pero kinausap ko sila, nag-pray over po ako sa kanila. Alam niyo po, pagkatapos ng ilang taon, nung pong nakalipas na linggo, nakita ko sila nagsimba sa Father's Day. At nung sinabi ko, mga misis, halikan niyo naman yung mga mister niyo. Nakita ko, yung babae mismo, kinuha niya yung muka ng mister niya, hinalikan niya. Habigla ako. Nasyak ako. Sabi ko, wow! Ang hirap nun Di po ba? Na-touch po ako. At bilib na bilib ako. Nagpapasalamat ako sa Diyos. Hindi po ba grasya yon? Yung kaya mong mahalin, yung taong nakasakit sa'yo. Yung pinipili mo na pahalagahan yung tao na binaboy ka. Pinili po ng babae na maging mabuti. Kahit na naging masama ang mister niya sa kanya. At di ba, yun ang utos ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, huwag natin hayaan ang ating mga masamang karanasan, ang magnakaw sa kabutihan na tinanim ng Diyos sa ating puso. Kung kinagat ka ng iba, huwag mo silang kakagatin. Hindi ka namang ginawang aso ng Diyos Hindi po ba? Kung binaboy ka ng iba, huwag mo silang bababuyin. Kasi kung gagawin mo yon, bumababa ka na lang sa level nila. Amen? Be the better person. You can be the best person. And God gives you the grace to be a holy person. Kaya mga kapatid, tandaan po natin, ang dalawang aral na ito, napakahalaga, napakaganda. Una, hindi lahat karapat-dapat sa iyong tiwala. Protektahan mo ang iyong puso. Pahalagan mo ang iyong sarili. Huwag mong ihahagis ang iyong perlas sa mga taong tatapakan lang ito. At pangalawa, lahat naman ay karapat-dapat sa iyong kabutihan. Kahit na hindi nila deserve ang iyong tiwala, deserve pa rin nila ang iyong paggalang. Kahit na hindi nila deserve ang iyong puso, deserve pa rin nila ang iyong kabaitan. Dahil ito ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Minahal niya tayong lahat. Ngunit, kakaunti lang ang pinagkatiwalaan niya sa kanyang sarili. Mga kapatid, don't forget, not everybody deserves you, but everybody deserves your kindness. At kapag natutunan po natin ito, magiging payapa tayo, hindi lang ngayon, kundi hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin, ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway gabayan ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa ng may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa pamamagitan na mahabaging pakikitungo sa ating kapwa, naway maisigaw natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin ngayon sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan.
Ama naming nasa langit, likhain mo sa amin ang tunay na puso upang aming igalang at mahalin ang aming mga kapwa tulad ng pagtatangi mo sa kanila. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandaang loob. At tao'y nilikha mo, pinangasiwaan sa sansinukob. Sangad mong siya'y iwastong lubos. Siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit na papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukalan tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo.
Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis, ang aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas, sa wakas ng Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniyalay namin sa iyo, tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo yung simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino, aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat makasalo sa iyong buhay na walang wakas. May isa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. Ipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hiniling namin kami, Adya, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan, ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Yesu Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Gabayan mo ako, O Diyos, sa buhay na ito. Ilapit mo ako sa pagmamahal mo. Dalhin mo ako, Panginoon, sa kalamitan. Buhay kasama mo.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming nakikinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, tandaan niyo po ang dalawang turo ng ating Panginoong Jesucristo para manatiling payapa ang ating puso habang tayo ay nakikitungo o nakikisalamuha sa ibang tao. The first one is, not everybody deserves you. Minsan kasi, inaakala natin na pagmahal mo ang isang tao, dapat pagkatiwalaan mo na siya agad. Love is free, and yet trust is always earned. Hindi po masama na maglagay ng limitasyon o boundaries. Kasi hindi naman lahat ng tao nakikita ang halaga mo. Protect your peace. Protect that love, that goodness in your heart. Huwag kang magpapaabuso sa ibang tao. But secondly, even if not everybody deserves you, everybody still deserves your kindness. Kasi yung kabutihan, kabaitan na pinapakita mo sa iba, babalik at babalik sa iyo yan. Kapag nagiging mabuti ka sa iba, kahit na naging masama sila, may grasya diyan. Kapag nagmamahal ka, kahit na hindi ka minahal ng iba, nagiging kamukha mo si Jesus. Kaya na pong magandang gawin. Unang-una po, pagdasal natin itong mga taong binaboy tayo o sinaktan tayo. But it is also good to send a little gift to them. Yung regalong yon, hindi po tanda na nagpapaabuso ka sa kanila. Yung regalong yon, hindi po isang mensahe na sinasabi mo, sige, gawin mong gusto mo, gawin sa akin. But that gift is just a token. It is a sign that there is no bitterness in your heart. Di po ba? Dahil pag walang pait ang iyong puso, doon ka nagiging napakasaya. Kapag walang bigad ang puso mo, doon nagiging magaan at payapa ang kalooban mo. Sino yung taong yan? Just a small token, just a small gift. Please, give it to them. And be free from your anger, from your resentment. At makikita mo, ang buhay mo ay magiging mas payapa at pinagpala araw-araw. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kay basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.